1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Magadala ko sa pulong sa Ginoo karong nga buntag, usa ka common nga verse dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Ato kini nga dumalang pagabasahon. Ready? Start. Pray without ceasing. Usa sa blessing nga nadawat sa tao sa dihang si Jesus Christ na matay dito sa cross, mao ang pag-pray directly sa Ginoo. Sa dihang si Jesus Christ gilansan dito sa cross, ngit-ngit unya ang kabil dito sa templo na gisi, no? Between sa holy place and the holy of holies. Bot pasabot niya to nga aduna na kita direct access sa Ginoo. Og ang tradition ng tao moduol sa priest, magdala sa iyang sacrifice, magdala sa iyang offering para sa Ginoo, na putol na kato siya. Og wala na kana siya. Mao kato siya ang bot pasabot, no, sa veil dito sa templo, no, nga once a year ang high priest magsulod dito, no, sa Holy of Holies, magdala sa tibuok na sala sa mga Israelites. O ang musulod dito nga high priest pinili of mostly mao si Aaron, no, ang brother ni Moses. Kung sa diyan si Jesus Christ namatay, ang tao aduna na kita direct access sa Ginoo. Og dili na kita mag-agi og laing nga tawo para sa ato nga offering, para sa kapasayloan sa ato nga sala. Okay? Og ang prayer mao kini siya ang ato nga pag-communicate sa Ginoo, ang ato nga fellowship sa Ginoo. Ug mao kini siya ang pinaka-importante. Actually, gusto ko nga magdiretso din niya sa verse 19. Verse 18, no? Or verse 19 to 20. Tungod kaya doon na itulog ka command ni si Apostle Paul. And isa kita nga nagsugod kini ang practical nga encouragement ni Paul gikan sa pagsugot niya og rapture, second coming of Jesus Christ, while waiting sa pagulat ni Jesus Christ kung sa mga practical nga himuon sa mga Kristohanon ginasulod sa iglesia. Okay, nakatunan nato gikan sa verses 12 to 15. Our responsibilities bilang mga sheep and shepherd. O in verse 16, rejoice evermore. In verse 17, pray without ceasing. In verse 18, in everything give thanks. Ang pag-rejoice, ang pag-pray, ang pagpasalamat, this is the will of God sa tuwang kinabuhi. Mao kini siya in verse 18, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Pero usa ka topic nga pinaka-importante nga topic nga dapat nato dili nga pagganap yan, mao kini prayer, ang pag-ampo. Kumusta ang mga prayer life igsuon? Mga hinigugma din sa Ginoo. Kumusta ang atong pag-ampo? Kumusta ang atong fellowship sa Ginoo? Kumusta ang ato ang personal devotion nila sa Ginoo? Okay? It is God's will for you to pray without ceasing. It is God's will for you to pray without ceasing. Okay? Ang encouragement ni Paul ang usa ka specific command. Simple. Gitawag kita niya to do something constantly. Unsa kini siya sugo? Ang pag-pray. Ingon siya dinhi, ang encouragement sa pulong sa Ginoo nga ang pag-pray dapat mura na kini siya ang atong gininhawa, no? Ug mao na kini siya ang atong gininhawa sa atong Christian life. Sama sa inyong ginahimo karon, no? Unsa man kamo karon?
inhale and exhale. Okay? O dinhi makita nato nga ang pulong sa Ginoo, not only ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 nag-isgot about pray without ceasing, ang gospel labi niya sa book of Luke nag-hisgot usab si Jesus Christ about persistence. Nagatudlo siya, nag-hisgot siya diri og parable, duha ka parable story may tungod sa prayer, the reluctant friend and the story of the unjust judge. Nag-hisgot kini siya about prayer. Okay? Ang issue din sa two parables is the persistence. Unceasing petition, mo kini ang issue din o do nga kini nga parables, distinct kini siya, lahi kini sa uban nga mga parables tungod kay aduna kini siya contrast. Ang kasagaran nga parables nato nga babasa sa pulong sa Ginoo is comparison. The kingdom of God is like, the kingdom of God is like. But kini nga parable, contrast kini siya sa kinaiya sa Ginoo. Pero dili kini siya mo ang main issue din sa kining parable. Ang issue din is persistence sa tunga prayer. Pag-ampo nga walay puno. In chapter 11, in Luke chapter 11, okay? Dili nato una nga makita kini nga parable usa ka familiar nga prayer. Kung basahan nato in verses 1 to 4, si Jesus Christ nagtudlo o gitudloan niya ang iyang mga disciples how to pray. Tungod kay una ang mga disciples nangutana sila kang Jesus Christ unsaon sa pag-ampo. Naa din niya ang pattern. Usa lang kini siya ka pattern nga dili nato dapat balik-balikon sa pag-pray. Okay? Mao kini siya ang gitudlo ni Jesus Christ. Then pagkahuman dayon in verse 5, kung natingala ka mo, si Jesus Christ naghatag siya story sa iyang mga disciples. Ang story dinhi nga usa ka tawo nga matulog na siya, kauban sa iyang family. Then, tumatuma sa gabi niabot ang iyang friend. O nanuktok siya, nangayo siya, tungod kay gusto siya nga mangayo pagkaon. Ang purpose niya, tungod kay nag-abot nga friend niya, sila nga balay nga wala siya i-offer nga pagkaon. No choice, nag-adto siya sa iyang friend nga naipagkaon. O dinhi, grabe siya ulit malugtog, hingon siguro ang iyang friend, hindi na lagi pwede, kay gabi lang niya, natulog na ning tanan. Ang setting sila nga balay sa una, maybe wala sila kwarto. Okay? Piling nga story. Di na lang sila natulog sa sala. Di na, nagplastar ang mga anak siguro. Portahan niya siya. Di ang nga kinamagulangan, kinamanghuran, yung asawa, siya. Kumubangon siya, madisturbo tanan. Mao ka na siya ang sitwasyon sa ilang nga balay. Ingon siya, dili na pwede. Kaya natulog na akong mga anak, kung watag pa ko karon pagkaon sa imo, madisturbo sila. Pero unsay sulti sa iyang friends. In verse 6, for a friend of mine, or in verse 7, and he from within shall answer and say, trouble me not, the door is now shut, and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee. In verse 8, I say unto you, though he will not rise and give him, because he is a friend, yet because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Okay? Makita nato din unsay rason nganong mibangon kining tawo? Tungod kay gusto siya mutabang, tungod kay nahigugma siya, tungod kay daghan siya pagkaon. No, dili ka na siya marason nganong mibangon siya nini, nganong mihatag siya. Ang usa ka rason nganong mihatag siya tungod sa walay undang nga paghangyo sa iyang friend. Pagkaon ba sila ba si panuktok, no? So ang iyang gihimo, no choice, madisturbo siya tungod sa ingon siya dinhi,
Yet because of his importunity, he will rise. Makita na ito din ang iyang pagka walay kundang, paghunong, paghangyo. O kana siya din ang issue din ng isulti ni Jesus Christ. When you pray, dapat dili kita undang hantod, dili na ito maangkon ang tubag sa Ginoo. Hantod, nga dili na ito makita ang tubag sa Ginoo. In verse 13, if you then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Now, mo kini ang contrast din si Jesus, ang Ginoo, dili siya sama sa kini nga friend, nga reluctant. Nga napugos lang siya sa paghatag. Kawala mo, ang Ginoo, ginabless niya ang usa ka Kristohanon nga wala nagaundang ug wala nagahunong sa paghangyo kaniya. Dili siya sama nini nga friend, reluctant, napugos lang siya. Ang Ginoo dili siya mapugos paghatag kanato. Ihatag niya, i-answer niya, itubagon niya ang atong pag-ammo tungod kay He loves us. He cares us. Ug mao kana siya ang ato nga Ginoo. Okay? Then in Luke chapter 18, makita usab nato dinhi ang lain nga parable nga sulat ni Jesus Christ. Usa ka judge, walay kasing-kasing nga judge, dili mahinadlokon dina sa Ginoo, dili unta ni siya dapat ibutang nga maging judge, no, tungod kay ingon siya dinhi i-describe dinhi. There was a city, a judge which feared not God, neither regarded man. Okay? Walay kasing-kasing sa mga tao, walay kaluoy sa mga tao, walay kahadlok sa Ginoo. Pero makita nato dinhi nga gigamit kini siya sa Ginoo. Ang Ginoo dili sama sa kini nga judge. Okay? In verse 1 makita nato dinhi, and He spake a parable unto them, this is, and that men ought always to pray and not to faint. That men ought always to pray and not to faint. Persistence. Okay? Sa pag-ampo. Dili ta dapat magundang sa pag-ampo, no? Dili ta maghunong sa pag-ampo, dili ta magkakapoy sa pag-pray. Hangtod nga itubag kini siya sa Ginoo. Now kini nga babae, nasayod siya nga protected siya sa law. Mao kini ang hinungdan nga gusto siya nga miduol sa dinhi sa kini nga judge. Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection, lest by continual coming she wear me out. Unsay purpose nga nung gitabangan siya? Tungod sa ingon sa dinhi, because this widow bothers me. Dili tungod kay naluoy siya, dili tungod kay mo kini iya nga trabaho. Ang purpose tungod kay kini nga widow, nagapadayon sa pagdisturbo siya, nagapadayon sa paghangyo sa iya. Ug mao kini ang ato nga Ginoo. Ingon na yun ni Jesus Christ, and shall not God avenge His own elect, which cry day and night unto Him, though He bear long with them? I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Mao kini nga klase, nga attitude, nga kasing-kasing ang gusto sa Ginoo sa tuwa. God is not like a reluctant friend. God is not like the unjust judge. Nakabalo siya kung unsa ang ato nga nasa itong kasing-kasing. Nakadungog siya. O gayno nga sa tama nga panahon, iya kini nga tubagon, ihatag kini niya kung kini iya nga kabubuton. Ang uban nga mga tao nagasulti nga kini siya nga mga gitudlo ni Jesus Christ, contradict kini siya sa Matthew chapter 6, 7 to 8. Na unsa kining gitudlo ni Jesus Christ dinhi sa Matthew chapter 6, 7 to 8.
Ingon ni Jesus Christ dinhi, but when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Okay? But when you pray, use not vain repetitions. Ang pag-ampo nga ang pasabot kung tanaw na tumurong nag-contradict siya din sa Luke chapter 11 and chapter 18. Nag-isgot kini siya persistence. But pasabot kung walay undang nga paghangyo sa Ginoo. Diba, ato ang prayer items nagabalik-balik. Dili pa na siya contradict din sa verse 7. But when you pray, use not vain repetitions. Okay? Ingon din ni Jesus Christ, don't be like the pagans who recite formulas, written prayers, repetitions prayers. Itudluan kita niini sa unang panahon, di ba? Sa wala pa kita nagkabaton o kamatuuran. Mayroon sila. Kabulo ka para matubag ang imo hangyo sa Ginoo, para makabaton kag trabaho, para makapangasawa ka, gwapo-gwapa. I-recite nimo 20 o 30 times ang Hail Mary. Sorry sa itong mga igsoon, no? Ng mga answer. Pero, mawkin siya. Mawkin niya nag-isipot kini vain repetition. Okay? Kung nakikita ka mo sa laban ni Pacquiao, no? Ni Algieri, sa una nga panahon, sa wala pa nakaila o kamatuuran si Manny, musaka lang sa saring lagi na si Quintas, di ba? Niya mag-pray din na siya dito sa kilid. Pero karon ang atong makita, iya nga mama. No? Nga nag-aana, no? Ako tanan kinsa ka nga prayer ni duhog sa Ginoo. Okay? Pero mawkin siya, mawkin siya ang vain repetition dinhi nga gibawal sa Ginoo, wala gitudlo ni Jesus Christ niya. But when you pray, use not vain repetitions like pagans. Mga nakasulat nga mga prayers nga balik-balikon nimo, nga gimemorize nimo nga prayers, unya mawkin siya ang tubag dayon, no. Other ritualistic, heartless, empty recitations. Pero ingon siya din niya, itudlo ni Jesus Christ, when you pray, you are always to pray and not to lose heart. Dili, yun kita magkakapoy. But pasabot, you are always to be bringing things before the throne of God. Dili itong gimemorize ni mo nga mga prayer. Kung naa ka sa delikado, kung naa ka sa sunog, kung naa ka sa sitwasyon nga mao kini siya, unsa ka epekto sa mga prayers nga gimemorize nimo daan. Diba? Layo ra kayo siya. Kung mao kini siya, ang encouragement din sa pulong sa Ginoo. He is not forbidding a heart that is drawn into prayer. He is not forbidding a heart that pours out constantly before God. Kung unsang gibawal, ang gibawal sa Ginoo mao kini siya. It's a religious ritual. A religious ritual of prayer. Meaningless repetition. Ingon ni Paul din, pray without ceasing. Pray without ceasing. Mao kini siya challenge kanato din sa pulong sa Ginoo. Dili man bud pasabot nga kinahanglan yun nato nga ang prayer nato makadungog ang tanan. Dili man yun kinahanglanon nga ang prayer nato kining gwapo gid kay pagka plaster, no, wala ka nang mo dili ka na siya mao ang ginapangita sa Ginoo.
Mo kini siya uning dalusahay. Nganong dili kita usay maten og permitting, di ko maten permitting gusto kay pampuon ko din sa public. Mahadlok na mag-pray. Yes, experience na ako sa una. Mag-start ang Sunday school, dili sa akong sulod, no? Kaya basig pampuon ko. Di ana ko musulod kung naka-start na. Paghapit na mag-end, gawas din ko na una kaya basig pampuon ko. Kabalo mo naka-learn ko pag-pray na dili maulaw sa public na nasa Bible school. Usa ka third year, si Brother Ernel Castor, every 4:30 sa morning, ginapukaw ko niya, first year ko sa Bible school. Kapoy lamig kay tulog, lagot kayo. Pero kabalo mo, ang iyang paggago, ang iyang pag-disciple niya sa kuha, dako kay higpit ko. Papangunan ko niya, then matulid ko sa kusina, mag-pray ni. Primero din ko ulag, kahit nga naman, dili pa kabalo mag-pray sa public. So later on, makadungog ka sa iyang prayer, maka-learn ka sa pattern. Mo na din siya pag-pray. So dili ka maulaw, mag-pray sa public. Labi na kung sa mga private life, wala ka nag-pray. Diba? Pero dili kita dapat maulaw, dili kita dapat mahadlok ang puon. So atin kita permitting karong Tuesday. Dili ka pampuon sa public. I don't know kumusta ang imong prayer life karon. Pero mao kini siya. Ayok na ang prayer is a way of life. Mo na kini siya ang atong kinabuhi, mo na kini siya ang atong gininhawa. Okay? Mo na kini siya ang nasa atong magkasing-kasing, na kung wala kini siya, mamatay kita. Dili man mo pasabot nga kung mag-pray ka, dapat yun makadungog ang tanan. Nga kung may mabangga diha, mo pray di ka, kusugay mo mag-prayer, Lord, protektahe, or luwasakin nga na disgrasya. No! Kung makita ka, makadungog ka siguro og mga pangitabo, then ang imong kasing-kasing immediately nag-pray sa Ginoo. Lord, protektahe comfort kini nga mga tao. Sa imong heart nag-pray ka. Sa imong heart nag-pray ka. It becomes a way of life. We start our day with prayer. Kasi nag-pray kini buntag. Pagbata nimo prayer dahil ano nga gi atubang ang imong gihimo. Gamay ra nag-email. Kumusta itong prayer life? We pray through the day. Before magkaon, mag-pray kita. Before kita magalakaw, mag-pray kita. Ang mga bata, kung na-practice sila sa pag-ampo, sila na nag-remind ka na ito, wala kita nag-pray pa. Mag-pray sa ta. Say, ma-review kita o maulaw kita. No? Nga kita mga dagko. Nag-pray kita. Every day. Kung nagaduol kita, di na sa trono sa Ginoo. Usa ka writer nagsulat siya si Samuel Chadwick sa prayer ni Jesus Christ. Kung gusto kita og prayer, example sa prayer nga may ginatawag nga power, intense nga prayer. Wala na prayer of Jesus Christ. Before siya ginansang dito sa cross, mao kini ang iyang comment, o mao kini ang iyang gisulat, ingon siya, he called upon God as Father, but in his praying, there was the sweet and agony of blood. He kneeled down and prayed, saying, Father, if thou be willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. Okay? Being in agony. Grabe ang prayer ni Jesus Christ, no? Nga saya nga pag-pray na sayod siya before sa kini nga event. Nasayod siya sa purpose sa Ginoo. He knew the plan of the Father. He knew it perfectly. He knew the wisdom of the Father. Ang purpose, ang plano sa Ginoo nga siya ang maghimo, magpalansang dito sa cross. The immutability from before the foundation of the world, nga dili na gyud ma-change ang plano. The purpose, he prayed dito sa garden. O ang iyang prayer, makita nato dinhi.
nga ang tulo bitaw sa diyang na-imagine niya kung unsa niya himuon, kung unsa imong mabati karon, unsa to nga bation karon, bati ka na ni Jesus Christ, og sa diyang nag-imagine siya ang singot nga nagtulo dugo na kini siya. Mao kini siyang prayer. Grabe ang prayer ni Jesus Christ ini nga time. Mag-experience ba kita prayer nga grabe gina to hilak. Akala bitaw ang prayer gyud nga with naagit kasing-kasing ba. Nga niluhod ka, nagtuwad-tuwad ka sa pag-pray sa Ginoo. Tinuod ug mao kini siya ang sulat ni Chadwick. Okay? Kung tanan sa miracles ni Jesus Christ, wala siya singot nga gipatulo. Sa diyang gipaayo niya ang mga masakiton, gipakita niya ang mga buta, iyang giayo, mga patay iyang gipabangon. Wala singot nga gipatulo ni Jesus Christ. Diba? But dinhi sa iyang prayer na initulo nga singot. Pero kabalo mo, unsa nga klase nga singot, dugo katong ditulo. Mao ang klase nga prayer, intense prayer, powerful nga prayer ni Jesus Christ. Nga nag-pray siya sa iyang amahan. Nga ta dili madayon or kuwaon kini nga cup. Pero ingon siya dinhi, thy be done, thy will be done. Mao kini nga prayer. Kung nasabtan kini siya og mao kini nga prayer, ang makita nato dinhi sa Acts chapter 1 verse 14. Sa diha ang church nagpray sila. Okay? Now dinhi sa Acts chapter 1 verse sa Acts makita nato dinhi nga mga Kristohanon grabe ka mga may nampuon. In Acts chapter 1 verse 14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus with his brethren. Okay? They all gathered together. They were continually devoting themselves to prayer. Wow, grabe nga mga iglesia, no? O, nindot kaya mo sa ka-iglesia nga tibok, iglesia nag-pray. During Wednesday, ang ani katakadaghan. Wow, paano kita ka-powerful nga iglesia. O, I know lisod kung 1/4 lang ini nga attendance matag Sunday nagaadto sa prayer meeting, naga-pray as a church. Yes, aduna kita individual prayer at time. Pero ang pulong sa Ginoo kung nato sa Acts, ang early church, they gathered together. They prayed. Nakainumdum mo kang Peter, sa diyan si Peter na priso. Ang gimo sa church, nag-ipon sila, nag-pray. Grabe ang ilang prayer. Nanuktok sa pultahan. Kaysa itong babae gani nga nag-open? Roda. Ingon siya, wala niya padayon na. Kaya grabe din niya kahipay, no? Naa si Peter. Ingon ang mga tanong sa kanya, nga nag-pray pag-itang dinhi, nga makagawa si Peter. Pagtanaw nila, tinogidan nga na si Peter. Mao ka na siya ang resulta sa prayer. Kung ang tanan nag-pray, aduna kay power. In Acts chapter 6, sabihan ang mga leaders, nag-select sila og mga elders, deacons. Unsay purpose nga nung nag-ipon sila, nung nagpili sila para ang mga apostles, sila Paul, ang ilang himuon na lang, i-devote nila ang ilang kaugalingon sa prayer o sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Prayer is the highest energy nga maangko nato sa to nga maangko nato nga mga Kristohanon. Okay? Pray nga wala nagakakapoy, wala nagakaluya, ug mao kini siya ang ato nga gininhawa sa ato nga Christian life. It is also the most powerful instrument that we have. Kung ang mga inampuon kang Kristohanon, I tell you, powerful kang Kristohanon. Powerful kang Kristohanon. Ang tanan, I know nga sa iyo lang kayo kung ikaw mainampuon bina sa Ginoo.
It is what it means to seek God with all your heart. O kinisya ang isyo. At all times, with all prayer and supplication, not being anxious, but in everything by prayer, taking your request to God. Mao kinisya ang makita nato. Usa ka Kristohanon nga ang iyang kinabuhi puno sa pag-ampo, kung makamit siya ang Kristohanon, maka-istorya siya sa mga Kristohanon. Siguro dili Kristohanon ang imong nga matubang. Ang nasa iyang kasing-kasing ngayon, Lord, kini nga tawo akong giatubang nga dili anak nimo, pasabda siya sa pulo. Mao ka na siyang gininhawa. Dili na kinahanglan nga dapat makadungog pa. Our heart maka-pray na. O ang Ginoo nakadungog niini. Ang Ginoo nakakita kung saan nasa imong heart. Siguro makadungog kita sa atong mga relatives, mga unsaved na to nga mga loved ones, no? Nga nagkinahanglan sila og comfort na bagyuhan na sunugan our heart. Udol sa Ginoo, mag-pray sa Ginoo, Lord, comfort sa kini nga mga tawo. Nga pinagi nini nga mga pangitabo, ang imong mga pulong masaktan nila. Kung makabaton sila kaluwasan. Pray without ceasing. It means continually. It means recurring. Nagapadayon. Ang scripture naghatag na itong maging example sa mga tao na nag-pray sa morning. Si Jesus Christ, sa iyang kinabuhi, kung tala ito sa gospel, gina-isolate niya ang iyang kaugalingon sa mga disciples. Nag-pray siya sa Ginoo. Early in the morning, nag-pray siya. May mga tao nga, labi na sa mga veteran siguro, nga sayo kayo sila makamatay. Yes, gwapo kayo ka na siya. Nindot kayo pray, anak na sayo sa buntag. Nindot kayo basa sa pulong sa Ginoo. Kaya wala pa ay disturbo. Mga tao nag-pray sa kautuhon. Nag-pray sa gabi. Nag-pray 7 times a day. Nag-pray, taas tayo ang iyang prayer. Like Paul. Si Paul, usa ka tawo nga minampuon og ang iyang prayer, taas kayo. Mo ka na siya, kung saan ito ang sulat ni Paul, makita na ito din nga individually. Specific, gina-pray ni Paul ang mga Kristohanon. Okay? May mga tao nga nag-pray, nga nagaluhod. May mga tao nga nag-pray, nga nagatindog. May mga tao nga nag-pray, nga nagaduko. May mga tao nga nag-pray, nagahigda sa ilang bed. Kanya, pagkaugma na ang amin, kinatulugan. Diba? Kanang kapoy kayo nga simuna lang. Lisod ka, ang disadvantage kung nag-pray ka silent, may tendency nga matulugan ikaw. Nga wala na kakapi, pagka nag-pray, hindi ko gabi, amin na Lord. Nagbuntag na. Diba? May nag-pray nga sa mga Muslim, no? Mas biblical pa sila nga mag-pray. Nga ang ilang muski na kinabili nila ang ilang mga chinilas, kaya naman ginagisan nila na ang ilang mga salog. Mao kani sila the way nga mag-pray. Yes, biblical ka na siya, naka na sa Bible, no? Nagataas ang kamot, kita ng mga baptist, balaan kita, no? Dahil usay manaway kita sa uban nga nag-pray with emotion, nga nagadahig sige, no? Dili ka na siya nato ikuha na po sila, isawayon, kaya wala kita kabalo silang kasing-kasing. Diba? Ang ilan na lang daw sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing. Ang kalipay, ang action, ang body na to, gina-express na nato kung unsa ang nasa itong kasing-kasing. Last Wednesday, ito na sa life ni David. Sa diyang ang Ark of the Covenant, nabalik sa Jerusalem. Si David nagsayag siya. Nagdabuang siya. Tungod ka to sa iyang kalipay. Ang iyang heart nagalong sa presensya sa Ginoo. Sa diyang nakaplagan na ang Ark of the Covenant. Wow! Salamat kayo, Lord!
O ang iyang asawa, ingon siya mo na manig nabuang ni siya kung bala, king man ni siya, nga nagsayaw-sayaw mo ni siya. O basig iyang gisayaw-sayaw, budots-budots ko. Ang gisayaw ni David. Pero mao ni siya. Daghang klase o forma ang pag-pray. It is just a way of life. Prayer. Ayun nga mo na pinisya nga ito nga nasa ito nga kasing-kasing. May usa ka preacher nga before siya magsaka sa pulpit, sama sini na kining murag hagdanan, no? Tagatikang niya, nagasulti siya, I believe in the Holy Spirit. Pagkasulti kang nasabi niya sa I believe in the Holy Spirit, pila ka step, nagasulti siya, I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Spirit. Mura siya o vain repetition. Pero mao kato siya, ginatawagan na siya. Nga ginaangkon na niya ang iyang kaugalingon nga wala siya mahimo siyang kaugalingon. Nga ang iyang pagwali, nagadepende lang sa paglihok sa balaan ng Espiritu. Ang usa ka Kristohanon nga makita niya iyang kaugalingon nga nothing before God, mao kana siya mga Kristohanon nga nagaampo. Mao kana siya mga Kristohanon nga nagapa-pray. Pero mga Kristohanon nga wala ginatagan og importansya ang prayer, mga Kristohanon nga kaya na ko ni siya tungod kay maalam ko na ako'y kaya, so dili ako kinahanglan nga magpa-pray. Pero ang mga Kristohanon, kita nga mga Kristohanon, dapat makita nato nga wala kitay makimo sa atong kaugalingon, mao kini siya ang may tabo, mao kini siya ang dapat nato nga itugyan sa Ginoo, mao kini siya ang ato nga pag-ampo. So balik kita sa atong verse nga dinhi in 1 Thessalonians chapter 5, makita nato dinhi ang duha, no? Rejoice always and pray always. Comparison kini siya or companion kini sila, uban kini sila nga kining duha. Okay? Now, nga naman, okay kini siya. Kung nag-pray ka always, kung may lampuon kang na Kristohanon, malipayon kang Kristohanon. Tama ba? Kung mayampuon ka ng Kristohanon, malipayon ka nga Kristohanon ug mapasalamaton ka nga Kristohanon. Kay nasayod ka nga kung nagaampo ka ang great blessing sa Ginoo, unsa man ka recipient ikaw sa blessing sa Ginoo. Ang may lampuon nga Kristohanon, nasayod kita. Ang mga wala nagaundang nga pag-ampo, nasayod kita nga adunay sukli kini siya sa nga blessing dinha sa Ginoo. Now karon nga buntag before ako mag-close sa ako nga sermon sa kini nga topic, maghatag ako og 10 unsa man ang nakapamotivate sa usa ka walay undang nga pag-ampo nato nga mga Kristohanon. Ano mag-pray man ta? Why we pray? Ano dapat mag-pray man ta unceasingly? Number 1, mawagin siya. When a person prays without ceasing, there are some things driving them, motivate them. Number 1 nga nakapamotivate, mawagin siya. Ganun dapat kita mag-pray nga walay unda. Number 1, a desire for the Lord's glory. Number 1 na ito nga purpose. Ingon pa ni Jesus Christ sa diyan, nagtudlo siya sa iyang mga disciples. Our Father who art in heaven, hallowed thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Sa diyan, nag-pray kita sa Ginoo, ginadayag na itong Ginoo, ginapangita na ito ang purpose sa Ginoo, ang tubag sa Ginoo, gina-exalt na ito ang Ginoo, o ang iyang kabubuton, may matuman. Then sa diyan, nag-pray kita sa Ginoo, gitubag sa Ginoo ang itong prayer, kung saan ating moon, ipasalamatan na ito siya, idayag na ito siya, ug mao kini siya ang purpose, mao kini ang nakapamotivate. Kay gusto na to nga ang glory sa Ginoo mobalik sa iya. So number 1, a desire for the Lord's glory. Be exalted, be glorified.
ang imong purpose ma-accomplish sa akong kinabuhi. Gawas ko nga nga prayer, naka-focus sa itong kaugalingon. Ug dili na para sa Ginoo. Number 2, nga nakapamotivate sa usa ka unceasing prayer, a desire for fellowship with the Lord. A desire for fellowship for the Lord. Ug mao kini siya ang life ni David, usa ka example sa life ni David. Sa time ni Saul, ang Ark of the Covenant, nawala na kini siya sa muna-huna. Pero sa time na balik si David, nag-reign siya sa Israel, sa Judah, ang first gid na yang gihimo, gipangita gid niya ang Ark of the Covenant. Nagalong gid siya sa presensya sa Ginoo, gani sa dihang nabalik na dito sa templo ang Ark of the Covenant, ingon siya, uy, nagpuyo ko sa gwapo kayo nga, pingianan. Pero ang Ark of the Covenant, uy, naunsa man ni siya. So, nag-desire siya, patukuran kini niya ug gwapo kayo. Galing lang, wala gyalaw sa Ginoo tungod kay warrior si David, o ang iyang nga kamot puno sa dugo, mao to nga dito na fulfill sa iyang anak nga si Solomon, natukod ang templo. Kung basahon nato ang Psalm 42 verses 1 and 2, mao kini siya ang desire ni David. In Psalm 42 verses 1 and 2, ang tao nga may nampuon, buot pa sabot nag-desire siya sa fellowship sa Ginoo. Kaya bitong bagong uyab, no? Lamigid kayo mag-uban primitive. Nagalongin kita ng nasa din sa kilid. Uban ako siya karon. Bugmag yun, no? Naasya karon na sa kuha. Pero pag minya na, dipula na. Mao kini siya ang gusto sa Ginoo sa kuha. Nga nagalong kita sa fellowship sa iya. Nagalong kita. Ug maangkon lang ka na siya pinagi sa itong prayer. Sa itong prayer life. Okay? In Psalm 27 verses 1 and 3, makita natin din na sa life ni David. Okay? Number 3, not only a desire for the Lord's glory, a desire for fellowship with the Lord, but number 3, a desire for needs to be met. O kayo nga wala lang ta nag-pray tungod kinatay panginahanglanon. Nag-pray lang ta kung wala na tayo kwarta. Nag-pray lang ta kung wala na tayong saman. Wala na pagkaon. No. Para ma-meet ang ato nga panginahanglanon. In Matthew 6:11, give us this day our daily bread. Okay? Give us this day our daily bread. Nag-pray kita para sa itong trabaho. Nag-pray kita nga makasunod kita og trabaho. Oh Lord, kung makasunod lang ko og trabaho, ang first year na ko nga sweldo ihatag na ko sa inyo. Oh, gapo kay kasaad. So, pag-abot sa sweldo, Lord, gamayan na akong sweldo, di na ako ni pwede ihatag sa inyo. Sabi na kung dako kayo, gamayan din. Number 4, not only a desire for needs to be met, but a desire for wisdom. In James 1:5, kung sa inyo sa James 1:5, if you lack wisdom, ask God. Now, mga igsoon, na usahay sa dili na kita kabalo kung unsa itong himuon usahay. Dili na kita kabalo kung unsa nga dapat itong himuon. Mawagin siya, ask wisdom from God. Lord, unsa may ang imong kabubuton, dapat ang imong action, ang imong decision, na wisdom, gikan sa Ginoo. Na wisdom, gikan sa Ginoo. Mga trials, Lord, tungod sa mga testing, tungod sa mga trials, dili nakakabalo kung unsa ang imong himuon, pangayo og wisdom sa Ginoo. Pangayo og kaalam sa paghimo og desisyon. Mao kini ang context dinhi sa James 1:5. Trials. So kung tungod sa trials, dili nakakabalo kung sa imong dapat himuon. Dapat mao kana siya nga kung nakita mga problema, kung nakita sa sakit, ayo dahil himo og mga desisyon. Praise again. Lord, tagay kong wisdom kung sa kung dapat mo. Wisdom yun ang importante. Ang atong desisyon, usahay, mo ka na nagkakapalpak usahay, tungkol kay wala wisdom, gikan sa Ginoo.
pagpili og lifetime partner, nagkinahanglan ka ng wisdom sa gikan sa Ginoo. Decision gikan sa wisdom gikan sa Ginoo. Number 5, a desire for deliverance from trouble. Kinsa sa pulong, kinsa sa ikong mayon kita trouble, kinsa sa Bible ato may numduman dayon nga nagpray. Kinsa ka? Si Jonah. Ang usa ka prophet nga nagpray siya during sa trouble, wala lain si Jonah. Kaya siya asa nagpray sa tiyan sa isda. Dito sa sakyanan, dito sa tulog-tulog pa siya dito. Puro ragwalay na pangitabo. Kung sa diyan, gihulog siya sa dagat, gikaon siya sa isda. Wala siya nahimo, nagpray siya sa Ginoo. Nagpray siya sa Ginoo. Pero asa ang iyang prayer room? Dito sa tiyan sa isda. Wow. Makakonsentrate ka siya dito pray, no? Nga langsa, baho. Pero wala ka ito panumbalingan ni Jonah. Nawala ang tanan tungod sa trouble o ipangayog niya sa Ginoo. Okay? Kung adunay trouble, dapat kita mag-pray. Mo kiniya makapamotivate ka na to sa mga pag-ampo sa Ginoo. Number 6, a desire for relief from worry. Kung adunay kita yung mga worry, pray na to sa Ginoo. In Philippians chapter 4, be anxious for nothing. But in everything, by prayers and supplication. In thanksgiving. Wow, no? Kung mabot ka na siya sa tuwa. Ingon pa ni David sa Psalm 4:1, answer me when I call, O God of my righteousness, Thou hast relieved me in my distress. Okay? Prayer, importante ka na siya sa tuwang worry, during sa tuwang mga worry. And number 7, a desire to be freed from the guilt of sin. Sa diyan nakasala si David in Psalm 51, confront siya ni Nathan, David, nakasala ka. Kung wala i-confront ni Nathan, si David wala po siya nag-confess. In Psalm 51, mao ka ng prayer ni David din na. In Daniel chapter 9, ang prayer ni Daniel diya sa iyang katawan, si Nehemiah, nag-pray siya in behalf sa iyang mga katawan sa sala. O kung makasala kita, nag-pray kita sa Ginoo. Miabot bang time nga katong nakasala ka nga grabe kini mo gihilak sa Ginoo. Tungod sa sala ay mong ginahimo nga grabe gid ka kagifted pag human mo gihilak, gi-release nimo ang tanan siya ha. Tulo ang imong singot o luha tungod sa imong gihimo nga imong guilt ito tulangan kini pag-uman na uli na ka. Natulugan ka, pagbangon imo ma-fresh ka sa ikaw. Mao ka na sa grace sa Ginoo sa tuwa. Kung mga kita o mag-pray kung mga kita o grasya siya. Number 8, a desire to offer thanks for a past blessing. Pinagi sa pagpasalamat nato, no? Nagpasalamat na ikaw sa family nga gihatag sa Ginoo si mo. Sa husband and wife nga gihatag si mo. Lord, salamat nini nga akong wife. So, bisa grabe ka yoyowiro. Pero gihatag mo siya sa kuha. Sa mga tao nga nagpalibot sa imo, nagpasalamat sa ikaw. Kung nagpasalamat gid ako sa Ginoo, sa mga Kristohanon, members ni Iglesia. Ang unity, mga workers, mga tao nga gigamit sa Ginoo. Oh, grabe gid. Maybe dili man ako makaingon og thank you. Pero kung mo ako kasing-kasing, grabe nga pagpasalamat ako sa Ginoo. Sa family nga gihatag niya sa ako. A desire to offer thanks for past blessing. A blessing sa Ginoo. Number 9, a desire for the salvation of the lost. In Romans 10:1, mao kini ang prayer ni David nga maluwas sa mga Israelites. Kinsa nga mga kaigsuonan nimo karon ang gina-pray gyapon nimo sa Ginoo, nga miabot na kag 10 years, 5 years nga wala gyapon naluwas. Magundal og pray siya pastor kay wala. Murag dahil kay kasing-kasing, batog gyud kay kasing-kasing.
wala lagi paglaom ning tawhanan ni. No, ayaw. Samtang buhi pa na. Pero kung patay na siya, unda nag-pray. Wala na pag-asa kung patay na siya. So samtang buhi pa ka na siya, ayaw undag pray, ayaw undag pangayon sa Ginoo nga maluwas siya. Mao ka na siya ang tinatawag na pray without ceasing. Okay? Then ang last, number 10, a desire for spiritual growth in your life and the lives of others. Okay? Nag-pray kita sa itong spiritual growth. O base puro lang material ang atong ginapangayo sa Ginoo. Kung sa mga prayer request, maukin siya mga butang. Nindot kay pamilawan nga ang first gid nga itong madunggan. Kasi mga prayer request, spiritual growth yun, pastor, maukin niya ang pinaka-importante. Nag-pray ba kita sa itong spiritual growth? Nag-pray ba ikaw sa uban nga nga mag-grow sila sa spiritual nga mga butang. Mao kini siya kung mao kini siya ang nasa itong unang-una. Nga mao kini ang makapa-motivate ka nato sa pag-pray. Then kabalo mo, huge blessing. Nasay kita nga maabot sa or mamaangkon nato. Na unsa ang mga benefits nga ato nga maangkon kung kita nag-pray kita kanunay. May dili kita magdugay dinhi. Number 1 nga benefits nga ato nga maangkon, they activate the power of God. Ingon pa ni James, a prayer of a righteous man availeth much. A prayer of a righteous man. Blessing from God comes as a result of prayer. Spiritual growth comes as a result of prayer. Joy comes as a result of prayer. Cleansing comes as a result of prayer. Power comes as a result of prayer. Spiritual blessings. Pinagin. Pero kabalo mo, kung wala kita nagkinabuhi nga mainampuon, wala nato maangkon ang joy gikan sa Ginoo tungod kay wala kita nagapray, siguro usa ka rason mao kini siya sala. Ingon pa ni David sa Psalm 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sala mao kini siya ang pinaka-kontra o pinakababag sa blessing, sa prayer nato sa Ginoo. Na unsa ang mga specific na sala nga nasa prayer. Mao kini siya una, lack of forgiveness. Nagapray ka, nagapangayag kag pasaylo sa Ginoo, pero ikaw wala ka nakapasaylo sa nakasala sa imuha. Insulto ka na siya sa Ginoo. Number 2, lack of faith. Ang tao nga wala pray sa Ginoo, bot pa sa bot, wala siya unsa man pagtuo din na sa Ginoo. Then number 3, asking selfishly. In James chapter 4 verse 3, ingon siya din na nganong wala gitubag ang inyong prayer tungod kay inyong ginapangayo ang inyong prayer para lang sa inyo ang kaugalingon. Usa ka lalaki nagpray, usa ka bata nga nagpray. Ingon siya bless our job, i-bless si Papa, si Mama. Kung nasa gipangayo si Ginoo siya nga, Lord, dagain ko og bike. Nakadungog niya nga mama siya nga, anong gikusog man gid mo og pray. Nga ang Ginoo makadungog man bisag dili nimo kusgon, bisag sa imong heart, makadungog naman ang Ginoo. Ingon siya, bungol-bungol mo si Lula sa pikas. Kwarto kasi dili sa kadungog sa akong prayer. Nga mangayo ko og bike. Mao kini siya, usahay ang ato ang prayer para lang sa atong kaugalingon. Para lang sa kaugalingon. Last verse nga ito ngayon basa in 1 John chapter 3 verse 22. Whatever we ask, we receive from Him. Wow, gusto kita ninintan. Mao kini siya ang atong gusto. Whatever we ask, we receive from Him. Kabalo mo unsa ang condition dinhi? Because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. That is a general truth. Maangkon na nato ang tubag sa Ginoo, maangkon na nato ang ginapangayo sa Ginoo.
kung ginahimo nato ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung ginaangkon na nato ang kabubuton sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. That is the foundation. Whatever we ask, we receive from Him, because we keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. First, himua kabubuton sa Ginoo sa imong life. Himua kabubuton sa imong life. Pray without ceasing. Simple yet profound. Not repetition, but it is a continual rising of the longings and desires of the heart into the presence of God. Mao kini siya ang normal. Sama sa usa ka nga nagaginhawa ikaw sa Ginoo. Mabot ang times mabot ang time nga mga sitwasyon sa ato nga kinabuhi. Ang first niya natong himuon mao kini siya prayer. Nakabalita ka mo last week masiro tong balita nga duha misud ka babae nga napuyo sa balay siya nga dili gid sila katulog kay muro na something nga kauban nila sa balay. Kuto nga ang first nila nga gihimo as kabalo mo asa sila nagadto. Spiritista mo sila to. Doon sila spiritista. O gipaton nila sa balay. Uy, madam, ma'am. Damoy kauban din. Dapat inimon, mao kini siya. Maghimo tag ritual ng prayer. So nag-schedule sila. Sila nga ipagawas ninyo ang tanan ng mga alahas. While nagapiyong sila, ipagawas sila ng mga mahalong nga alahas. Pagmata nila, nawa na ilang alahas. Titi ito nga mga tahi tayo. So, mauga na siya. First na itong noon. Dool kita sa pag-ampo. Sige. Dool kita sa pag-pray. Dili kita magundang, dili kita magkapoy sa pag-pray. Dili kita magunog sa pag-ampo. Christians, importante kini prayer. Importante kini prayer. Kumusta yung mga prayer life karon? Kumusta yung mga prayer life? As a church, mo kini ang atong encouragement. As a church, kinahanglanon ang imong mga presensya during sa Wednesday prayer fellowship. Importante ka magkahiusa kita sa pag-ampo. Dahil kita mag-ampuan as a church. Importante ka magkahiusa kita sa